Ang problema naman doon is napakabilis nung transisyon. Kumbaga sa pagkain, hindi napapakuluan. Conscious siya na kumukuha siya ng primetime edits. Yung pag-iyak-iyak ni AZ na kinaiinisan ninyo, that is presence alone. Okay mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa America, and this is for the Kuya-Kuy List. Alright, pag-usapan na natin, part 2 na ito ng ating discussion. Kung sino karapat-dapat maging big winner among the big four. So, or big winners, no? Big duo. Ang gagawin natin is yung criteria ko na non-judgmental. Yung storylines, presence, and then kung may issues na dala. Alright, storylines. Number 1, pinakamagaling dyan na storyline right now at buo actually is kay Bianca at saka kay Dustin. Naumpisahan natin, nagkita, nagkagusto, nagka-crush si Dustin. Ayun, umokay kay Bianca. Tapos there was a time na parang, stop muna tayo, sabi ni Dustin. Yung nominated sila or silang dalawa. Na parang nag-aalit, nagtampo si Bianca. Gusto niya ituloy. Okay, tinuloy na. Ang problema naman doon is napakabilis nung transisyon. Kumbaga sa pagkain, hindi napapakuluan ng maayos. Mabilisan boom, kaagad, di ba? Wala nang isip-isip, wala nang kwento-kwento. Wala nang dagdag kwento. So, kumbaga, parang yun na yun, over the hump right away. So, buo, and yet, it could have been more impactful kung hindi sagad-sagaran, kung unti-unti. It was a slow boil until the big night. Darn, it could have been much better. But hey, at least there is kwento. At least napapaswoon kayo sa mga salita ni Dustin at yung asar niya sa mga nanloloko o niloloko sila ni Bianca and even si Michael, no? Ayaw niya ng ganon. Okay, all right. So pinabayaan sila. All right. And then of course, yung nangyari kay Clarice, no? Doon nagsimula yung OA. Sorry kung naapakan ko ang inyong love team. But then after that, humupa na. Wala na masyado. Alright? So talagang duo na. Kumbaga, inseparable na. Next, ang kwento naman is, although separate ito, yung kay AZ at saka kay Ralph. Una, si AZ, parang hindi ko alam kung ano ba talaga. Una, Dustin. Tapos napunta kay Ralph. Power move, no? Pero, ang problema kay Ralph, ayaw, not feeling it. Kumbaga, si AZ. And yet, very respectful si Ralph kay AZ, and then of course yun sa erstwhile boyfriend niya. Pero yeah, naghiwalay na, nag-declare na si AZ na ayaw niya na doon sa kanyang boyfriend. Pero ang ganda ng kwento, different ang kwento na yung babae naman ang nagkakagusto, infatuated kay Ralph, lalo nang pinakita yung lasing-lasingan na swimming pool party nila, di ba? And then nagtataka naman si Ralph kung ano bang gagawin niya. And then natanggal si Ralph. Nakabalik si Ralph, knowing na ang lakas ng love team nila. Pero, ito naman si Ralph, nung nakapasok, sabi niya kay AZ, nakukunin niya si Will. Okay, pero nung pag-nominate kay AZ, that was a point against him sa mga fans ng love team na ito. Darn. And then, again, regret ang pumasok kay Ralph. Hindi natin alam kung ano nangyayari ngayon. O mangyayari. Pero akikita nyo kung saan si AZ, pag stress siya, nandun si Ralph. Hindi ba? Well, at least may kwento. Hindi pa tapos yung kwento na to. Knowing, alam ni Ralph na malakas ang hatak ng dalawang ito. And hindi dapat pabayaan ni Ralph si AZ. Next na kwento, okay, Mika Brent. I tell you, ito yung parang pailalim. Hindi nakakakuha ng enough na edits sa prime time. Pero there is a liking there. Kita mo naman, no, na parang was a point na nagbigay ng pagkain si Bianca
kay Mika, nakita mo ang ginagawa ni Mika, nagtatanggal yata ng kilay. Ano yan? Cheese Escudero ni Brent. And yet, hindi ganun kalakas. May kwento sila. Pero ang nagdo-dominate talaga right now, o nag-dominate so far, is yung kay AZ and Ralph, and then yung kay Bianca and Dustin. Presence. Malaking bagay rin to. Lalo pag hindi naman, wala namang kwento na may bigay, no? Nakita natin na may presence yung grupo actually. Na Esnir, si Will, Clarice, si Shuvi. 4 yan. Pero ang pinakamalakas ang presence, obvious na obvious. Umpisa pa lang is si Esnir. Umpisa pa lang, nakita na natin na nakakatawa. Siya ang talagang humugot kumuha ng mga manunood for Pinoy Big Brother. Siya ang nagdala. And he knew really well, conscious siya, na kumukuha siya ng primetime edits. And nakakatawa talaga siya. And really, at first talaga, siya yung pinakamalakas. Siya yung masabi nga niya malamang. At inamin niya na baka siyang pinakaunang LGBTQ na big winner. And he really wanted it. I like yung persistence. I like yung idea na yun. That presence, until now naman, malakas pa rin, no? Pero, kumbaga, na-overshadow na siya. I feel that he should be part of it. Although, yung problema lang is si Charlie. Si Charlie, walang kwento. Ang nakita ko lang is that 16-year-old girl na had that grit na lumaban at magkipagtagisan together with the elder or older housemates. And kitang-kita ko yon. Next, presence. Yung pag-iyak-iyak ni AZ na kinaiinisan ninyo, that is presence alone. Sabihin nyo, mahina. Talaga mahina siya. Ganun talaga. Yun ang kanyang presence. Iyak at maging remorseful. May regrets lagi. Very emotional. Mapakita niya kung ano yung nasa isip niya, yung sa nararamdaman niya. Yan ay presence. Next, will. Before, tahimik lang, no? Para siyang shark. Tahimik lang na hindi mo makikita, nondescript, no? Until nakita mo yung kulit niya. That being sturdy, para siyang katig. Siya yung umaayos ng nangyayari sa bahay ni Kuya. This presence sometimes can overshadow yung kwento ng any of these housemates. And then yung presence naman ni Ralph, challenger. And then nagkaroon ng confidence. And then of course, yung presence din naman ni River. Si River naman is yung gentleman. Masyadong mabait. Pero yung pagiging masyadong mabait, he has to dial that down. Kailangan pakita niya rin yung grit niya. And then, of course, yung issue. Walang masyadong malalakas na issue. But any case, yun ang pakita natin. Yun ang magiging decision, hopefully, ng bayan. Kung sino sa kanila, nasa inyo yun, no? Alright, again, to si Mike of the Kuyakuy List. Until next time.